Hello mga mare! At dahil Friday nga ngayong araw, magtatayo na naman tayo ng ukay-ukay mga mare. At sa dami nga ng labahan ko mga mare, para nang may ukay-ukay dito sa bahay. At habang nagpupuno nga ako ng tubig sa washing, ko muna tong kalat na iniwan ng anak ko. Nakaalis na nga pala ang panganay ko dyan mga mare. Kaya naman kapag nag-iwan talaga to ng kalat mga mare, ay bongga talaga. Hindi ko nga malaman mga mare kung ano ang uunahin ko. Basta kapag nagkalat yan mga mare, wagas. Good luck na lang talaga sa mapapangasawa niya. Pagdating ng panahon, ibili talaga yun ng maraming pasensya. Itong plancha nga mga mare, palaging nasa ilalim ng hagdan ko lang to nilalagay. Kasi once na hinanap niya yan mga mare, lahat ikakalat niya. Kaya nilalagay ko lang siya dun sa makikita niya kaagad. Ay, itataob niya talaga mga mare lahat kapag hindi niya nakita yung plancha. Dito nga pala siya mga mare natulog sa baba. Malamang nagpuyat na naman. Sa sobrang antok ko nga kasi mga mare, hindi ko na napansin kung anong oras siya natulog. Basta kapag dito siya talaga natulog sa baba mga mare, kahit anong linis mo at ligpit mo dito sa baba, para pa rin may dumaan na malaking bagyo. Itong mga charger nga pala mga mare, lahat ginamit niya rin yan mga mare. At kahit nilagyan ko na nga talaga yan ng lagayan kung saan nila ilalagay yung charger, dyan ko pa rin sa hagdan. Palaging nakikita at nadadampot yan. Yung speaker nga mga mare, palagi ko pa rin nadadampot niya malapit sa pinto. Pag ako na inis talaga mga mare, itatapon ko na talaga sa basurahan yan. Mapunta naman nga tayo dito mga mare sa nilalaban ko. Bago nga pala paikutin ko yung washing, naglalagay muna ako ng chlorine. Hindi ako naglalagay mga mare ng Sunrox kasi sobrang tapang ng amoy. Meron kasi akong allergy. Kaya yung chlorine na lang ang ginagamit ko para hindi masyadong matapang yung amoy. Kakaya naman ng ilong ko. At konti na nga lang pala yung powder ko mga mare. Pag naglalaba talaga yung anak ko, ay grabe. Gusto niya talaga mabulang-mabula yung damit na nilalaban niya. Kaya naman yung 1 kilong powder sa amin mga mare, 2 labahan lang mga mare. Yung ginagamit ko nga palang powder mga mare, Max Glow. Hindi ko na naipakita mga mare kasi nilagay ko na yan sa garapon. At habang nagpapaikot nga ako dyan ng aking labahan mga mare, ere-ready ko naman yung kakainin namin ngayon tanghalian. Bali ngayong tanghalian mga mare, magluluto lang naman ako ng sinampalukang manok. Mainit na nga ang mantika dito sa kaserola mga mare, nilagay ko na tong sibuyas. At pagkatapos mga mare, susunod ko naman ay luya. After nga mga mare ng magisa-gisa itong luya at sibuyas, ilalagay ko naman itong bawang. Tapos halu-haluin lang natin mga mare para hindi naman masunog yung bawang ang nilagay natin dyan. Tapos i-next na natin yung manok. Yung ginagamit ko nga palang part ng manok mga mare, yung pitso sa kapakpak. Kayo ba mga mare, ano bang part ng manok ang gusto nyo? At bago ko nga yan mga mare lagyan ng tubig, nilalagyan ko na rin yan ng pampalasa mga mare. Paminta at asin lang mga mare ang nilalagay ko dyan. Tapos naglalagay din ako ng konting MSG. Konting-konti lang talaga mga mare ang nilalagay ko para lang mag-balance lang talaga yung lasa ng asin at saka ng paminta. At saka lalagyan ko na siya ng tubig. 1 mangkok nga pala ng tubig ang nilagay ko mga mare kasi mahilig talaga kami sa sabaw. Sabaw is life nga kami mga mare. At syempre mga mare, kapag nagluluto ka, huwag mong kalilimutang tikman. Diba mga mare, ang sarap. Tamang-tama lang ang pagkakatimpla ko mga mare. At nang kumulo na nga mga mare, nilagay ko na tong dahon ng sampalok. Dahon ng sampalok lang mga mare talaga ang nilalagay ko dyan. Hindi na ako naglalagay ng ibang gulay katulad ng kangkong. Kasi alam nyo ba mga mare, bihirang-bihira lang makabili ako dito ng dahon ng sampalok. Kaya gusto ko siya lang mag-isa, yung walang kasama. Char. At eto na nga mga mare, luto na. Tara, kain muna tayo. Pagkatapos ko nga kumain mga mare, tinuloy ko naman tong pagsasampay ko. Dito ko na nga muna sinasampay to sa loob ng CR mga mare para tumulo. At saka ko na lang siya ilalabas mga mare kapag hindi na siya tumutulo. Medyo maingay na nga mga mare ang background ko dyan dahil gising na yung mga bata at naglalaro na sa hallway. Nabutan na nga ako ng pagising nila mga mare. Gawa na sa dami kong ginagawa, ngayon ko lang talaga siya na voice over. At pagkatapos ko nga mga mare magsampay, minap ko naman tong sahig mga mare at sobrang lagkit na talaga tapakan. Bihirang-bihira nga lang talaga mga mare kapag nagmamap ako. Kapag nararamdaman ko ng malagkit mga mare, yun, nagmamap na ako. So hanggang dito na lang nga muna mga mare. See you sa next vlog. Ingat po tayo palagi.